Di sana ako magvi-video ngayon. Kasi sabi ko Labor Day, May 1. Pahinga naman, pahinga din ako. Kaya lang, yung gawaing bahay, hindi naman nagpapahinga. Dire-diretso pa rin. Walang holiday, walang off, non-stop. Non-stop ang gawaing bahay. So, maglalaban na naman ako. Naglaban na ako kahapon. Kahapon mga decolor. Kahapon, ang nilaban ko decolor. Ngayon, mga puti. Pag puti ang labahin ko, Ariel ang ginagamit ko. Mabango kasi, tsaka na-maintain yung puti niya. Pero pag mga decolor yung ang labahin ko, kahit anong sabon na lang, surf, kala, mga ganyan na lang ginagamit ko. Mahal din kasi ng Ariel, kaya pangputi lang siya. Kailangan magtipid ngayon at kailangan maging practical sa buhay. Ang hirap ng buhay. Hindi ko na iluto yung baboy kahapon na pinalambot ko. Kasi talagang hindi ko maisipan ng luto. So, ngayon ko siya gagawin. Namili ako ng mga gulay na pangnilaga. May timpla na to kahapon nung pinalambot ko. Kaya, dadagdagan ko na lang ng sabaw mamaya. Matigas na matigas pa. Pangalawang paikot na to ng puti. Ganun kasi ako maglaba. Laging 2 beses ko siyang pinapaikot sa sabon para walang amoy. Tsaka mabango siya pag natuyo. So, pangalawang sabon ko na to, pangalawang ikot. Kahit decolor ang nilalaban ko, 2 beses kong pinapaikot sa sabon. Kaya medyo malakas sa sabon at sa tubig. Mahinhin kasi siya maglaba, kaya 2 beses ko pinapaikutan sa sabon. Gamit ko na naman tong rice cooker na to. Hindi talaga to sa akin. Kay mama to, binigay niya na lang sa akin. Kay Mama Silda. Kasi nung kalilipat namin dito sa bahay, wala pa akong mga kaserola. So, nagdala siya dito kasi hindi siya makapagluto ng may sabaw kasi nga wala akong mga kaserola pa nung time na yun. Pero kahit andito na to sa akin, ito pa rin yung gamit ko. Hindi na ako namili ng magagandang kaserola pa. Basta yung lumang rice cooker niya yung gamit ko sa buong stay namin dito sa bahay na to. Mas matanda pa to kay Sari, kung di ako nagkakamali. Kasi 18 na si Sari ngayon. Tapos pinaglumaan to na rice cooker ni Mama noon pa. Siguro mga 20 plus years na tong rice cooker na to. 'Di ba? Durable talaga yung mga ganitong lumang rice cooker eh. Tapos magaan lang siya, manipis, mabilis magpakulo ng tubig. Kaya hanggang ngayon, ayan, luma na siya oh. Makikita naman sa handle, nababakbak na yung iba. Ayan. Sobrang kalumaan. Pero talagang hindi ko papalitan tong kasirola na to, tong lumang rice cooker na to. Hanggat okay siya, hanggat hindi yupi-yupi, hanggat di butas, go pa rin yan.